maglilingkod hanggang dumating na siya. Ano po? Yan ang maganda. What a day that will be. One of these days, a special day is coming. Everyone, there is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is bliss forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Second down, there'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, amen. No more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. On the chorus song together. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through that promised land. What a day, glorious day that will be. Again, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, amen. Wonderful day, amen. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, what a day, glorious day that will be. Amen. Amen. Not all day are the same. One of these days, there will be a day that will come na makikita po natin siya ng mukhaan. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Sa hapong ito, kami po ay muli mong dinala sa bahay-sambahan upang papurihin ka sa gitna ng pandemya. Sa panahon na pataas ng pataas ang bilang ng kinatatakutang pagkahawa ng mga tao sa iba't ibang panig ng aming bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Pangyayari na bumago ng kasanayan at ng mga gawi at gawain ng mga tao. At dito po nakilala kung ano ang magagawa ng tao na meron po siyang hindi kayang lutasin. At muli po nahayag ang kahinaan ng tao, ng siyensya, ng edukasyon, ng teknolohiya, ang hindi inaakala at hindi napaghandaan ay nangyari sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang tahanan, sa mga individual na mga napinsala at maraming mga mahal sa buhay na pumatak ang mga luha sapagkat hindi ganun ang inaasahan. Hindi sa ganitong panahon, hindi sa ganitong paraan. Ngunit ikaw, ang nagpahintulot ng mga bagay na ito upang kami ay matuto mula sa iyong salita
at hagilapin ng tao ang Diyos. Salamat po sapagkat ang hindi maisara na mga bahay-aliwan at mga pasugalan ay naisara sa ganitong paraan. Ang maraming kasamaan ay nahinto at hindi na po katulad ng dati. Maging ang pollution, maging ang lahat ng mga kilos ng sindikato ay nabago. Salamat po ng marami. Pinaghihilom mo ang lupain. At alam po namin na sa lahat ng ito'y nagsisilbi rin na palatandaan ng mga darating pa. Dahil hindi pa po ito ang pinakamatindi. May mga mas matitindi pang darating sa hinaharap. At ang lahat ng ito ay nakatala na sa iyong salita. Kaya napakahalaga, nakilala ka ng tao, alam ng tao ang iyong salita, alam ng tao ang iyong pangako, at kaya niyang panghawakan na may pagtitiwala sa inyo. Dahil sino ang hindi matatakot? Mayaman at mahirap, may pera at wala, nag-aral at hindi, lalaki at babae, bata o matanda. Nasa bayan o nasa kabundukan, lahat ay pawang naapektuhan, nahihintakutan, nag-aalala, at pwedeng isang araw ay biktima ng lumalalang pandemya. Kaya Panginoon, maraming salamat dahil hawak mo ang aming buhay. Ikaw ang totoong may hawak ng hininga ng tao. Ang ipahintulot mo at ibigay mo sa kamatayan ay walang magagawa. Ngunit kapag pinanatili mo ang buhay, walang sino man, walang anumang pangyayari o anumang nilikha na pwedeng kumuha ng buhay ng tao na hindi mo ipinahintulot. Kagaya po ng sabi mo, kahit ang maya ay hindi babagsak sa lupa na walang kapahintulutan ng aming Ama sa langit. At kami ay mas mahalaga kaysa sa maraming maya. Kaya Panginoon, maraming salamat po, nawa ito ay maghatid sa aming mga kababayan lalo upang lumapit kami sa inyo at seryosohin namin ang Diyos. Hindi lamang po siya parang pantapal sa mga panahon na wala kaming magawa, kundi ang Diyos ay talagang pangunahin sa aming puso at sa aming buhay. Bless you po ang bawat isa, Panginoon, at ang mga pagtitipon po sa mga panahong ito sa iba't ibang dako, mga pamilya, mga gawain, ikaw na po magpala, ang aming pinuno, Pangulo ng aming bansa, pakaingatan mo po siya sa kanyang edad, ay pasan-pasan niya ang napakabigat na pasanin ng buong bansa. Bukod sa mga responsibilidad at paghahangad na paunlarin ang aming pamayanan, ekonomiya, ang kaayusan at ang kapayapaan, ay naroon pa ang kinakailangan niyang harapin na mga pressures, conflicts, mga kaaway mula sa kadiliman, o kaya ay mga taong may ibang pananaw na nakararagdag ng kabigatan sa kanyang isipan. Kaya Lord, bigyan mo po siya ng karunungan mula sa iyo. Kailangan kanya. Kailangan ka po ng aming mga senators, ng aming pong mga congressmen, ng aming pong mga board members, ng aming pong mga governors, mayors, councilors, homeowners, officers, lahat po ng aming mga barangay officials. Ganon din naman po ang aming mga alagad ng batas, ang sandatahan ng Pilipinas, ang aming pong mga medical men, ang aming pong mga nasa health department, ang lahat po ng nasa fire department, ang aming educational system, lahat po ng kinatawan at ang mga negosyante, mga simpleng magtatrabaho, mga driver, mangingisda, magsasaka, mga simpleng mga manggagawa sa pabrika o kung saan man. Ikaw na po, O Diyos, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon pong gabi, pahintulutan niyo po ng salita mo ay mangusap sa amin at kami papayapain. Ingatan niyo po, mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama ngayon. At ikaw po magpala sa bawat kapatiran. At ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo, mga missions and missionaries, ikaw na po magpala. Ang mga may karamdaman, inyo po din namang haplusin ang iyong pagpapagaling. Ito po ay aming dalangin na nagpapasalamat sa inyo
Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say loud, Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Halika, brother Benji, basahin natin. Ano ang ating scripture ngayon? Tayo ay nasa Ezekiel chapter 8, 1 to 18. Natapos na natin Genesis. Halos matatapos na natin ang mga major prophets. Ngayon ay chapter 8 na ng Ezekiel. Ezekiel chapter 8, 1 to 18. Basahin ko muna, then pangungunahan kayo ni Brother Benji, Pastor Benji, sasabay kayo sa kanya. Salitan po tayo, then sabay-sabay tayo dun sa katapusang talata, yung verse 18. Verse 1, At nangyari ng ika-6 na taon, ng ika-6 na buwan, ng ika-5 ng buwan, ako'y nakaupo sa aking bahay. At ang mga matanda sa Huda ay nangakaupo sa harap ko, na ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Nang magkagayoy, tumingin ako, at narito, may isang anyo na parang apoy mula sa anyo ng kanyang mga balakang at paibaba, ay apoy at mula sa kanyang mga balakang at paitaas, parang anyo ng kinang na parang metal na nagbabaga. At kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay. At hinawakan ako sa buhok ng aking ulo, at itinaas ako ng espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit, at dinala ako sa pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem, sa pintuan ng pintuang daan ng pinakaloob na looban na nakaharap sa dakong hilagaan, na kinaroroonan ng upuan ng larawan ng paninibugho na namumungkahi sa paninibugho. At narito, ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata ngayon sa daan na dakong hilagaan. Sa gayoy itiningin ko ang mga mata sa daan na dakong hilagaan, at narito, nasa dakong hilagaan ng pintuang daan ng dambana ang larawang ito ng paninibugho sa pasukan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakikita mo baga ang kanilang ginagawa, ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sambayan ni Israel dito, upang kayo'y lumayo sa aking santuaryo? Ngunit iyo muling makikita pa ang ibang mga malaking kasuklam-suklam. At dinala niya ako sa pintuan ng looban. At nang ako'y tumingin, narito ang isang butas sa pader. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, Anak ng tao, humukay ka ngayon sa pader, at nang ako'y humukay sa pader, narito ang isang pintuan. Sinabi niya sa akin, Ikaw ay pumasok, at tignan mo ang mga masamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito. Sa gayoy pumasok ako at nakita ko, at narito ang bawat anyo ng nagsisiusad na mga bagay, at kasuklam-suklam na mga hayop, at lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sambayan ni Israel na nagkaguhit sa pader ng palibot. At nagsitayo sa harap nila ang 70 lalaki sa mga matanda ng sambahayan ni Israel. At sa gitna nila ay tumayo si Jaazanias, na anak ni Sapan. Bawat lalaki ay may kanyang pangsuob sa kanyang kamay, at ang amoy ng usok ng kamangyan ay napailang lang. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakikita mo baga kung anong ginagawa ng mga matanda ng sambahayan ni Israel sa kadiliman, bawat isa'y sa kanyang mga silid na nilalarawan, sapagkat kanilang sinabi, Hindi tayo nakikita ng Panginoon, pinabayaan ng Panginoon ang lupa. Sirabi rin niya sa akin, iyong muling makikita pa ang mga ibang malalaking kasuklam-suklam na kanilang ginagawa. Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan,
At narito, dooy nangaupo ang mga babae na iniiyakan ni Tamos. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo ba ito, o anak ng tao? Iyo pa muling makikita ang lalong malaking mga kasuklam-suklam kaysa mga ito. At dinala niya ako sa pinikaloob na looban ng bahay ng Panginoon, at narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dumbana, ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan, at kanilang sinamba ang araw na dakong silanganan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo baga ito, o anak ng tao? Magaan bagang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito, sapagkat kanilang pinuno ng karahasan ang lupa, at sila'y nangabalik uli upang mungkahiin ako sa galit. At narito, kanilang ilagay ang sanga sa kanilang ilong. Lahat sabay-sabay po tayo. Kaya't akin namang gagawin sa kapusukan, ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako. At bagaman sila'y nagsisidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes the one thing do and do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins when ours come to an end.
The people say, "Man, God's way is perfect." Madali pong awitin, ano? Pero napakaganda kapag lalo nating naunawaan dahil hindi po yan basta natututunan. Dahil ang Israel, naalala natin, ano? Sabi nga ay 40 years. 40 years silang kasama ng Panginoon sa ilang. Pero sa loob ng 40 years, sabi ng Bible, hindi nila natutunan ang aking mga daan. Imagine niyo na, for 40 years, hindi nila natutunan ang aking mga daan. Kaya, kung titignan po natin, kapag hindi natin natutunan ang daan ng Panginoon, ang mangyayari po niyan ay hindi maganda. Ano? Dahil, sabi nga po, tingnan natin to ha. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Ang hinihingi ng Panginoon talaga yung pusong magtitiwala talaga sa Diyos. Yun ang hinihingi ng Diyos eh. Kasi alam ng Diyos ang lahat ng tama. Alam niya kung ano mabuti sa atin. Alam niya kung ano ang safe tayo. Saan tayo pagpapalain? Saan tayo magtatagumpay? Paano yun mangyayari? Sapagkat ang Diyos ay may pinakamagandang plano at pinakamagandang layunin. Kaya ito po ang sabi niya, chapter 3 and verse 8 ng Hebrews 3:8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmungkahi. Gaya ng, isabi ng pamumungkahi, yung bang pinoprovoke nila ang Diyos na magalit. Kaya sabi dito, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso na gaya ng pinoprovoke ng mga Hudyo sa galit. Na parang inuudyokan ninyo na magalit ang Diyos. Na wag daw tayong magmamatigas. Na yun ang naging dahilan bakit nagalit ang Diyos sa kanila. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Sinubok sila ng Panginoon sa ilang. Next, verse 9. Next verse. Sabi sa verse 9. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon, yan 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Just imagine talagang buhay na buhay sa kanila. Totoong-totoo sa kanila na kita nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung gawa ng Panginoon. Kitang-kita nila. 40 years, hindi aksidente, hindi tsamba. Hindi nangyari lang, hindi nagkataon lang. Talagang intentional yung mga miracles na pinakita ng Diyos. Within 40 years, nakita nila ang aking mga gawa. Verse 10. Dahil dito ay nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso. Sabing gawin na nila. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Yan. Hindi na makilala yung aking mga daan. Laging yung puso nila mali. Tinitingnan ko yung laman ng puso ng mga taong ito. Mali na naman Kasi nga, matigas ang puso, tigas ang ulo. Hindi teachable. Hindi mapanampalatayahin. Verse 11. Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan? Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 12. Magsipag-ingat kayo. Sinasabihan na yung mga panahon na. Kasi Old Testament yun Ang sinasabihan ngayon, yung mga nasa New Testament. Ayan binibigkas niya, tinuturo nung sumulat ng Hebrews, yung history. Na nung panahon yun, sa Lumang Tipan, 40 taon, nakasama sila na ang Panginoon gumagawa ng himala sa kanila for 40 years. Pero laging mali ang kanilang puso, walang tiwala sa Diyos. Every time na susubukin sila, every time na may kahirapang darating sa kanila, wala na naman yung tiwala na sila. Reklamo na naman sila. Kaya ngayon sinasabihan tayo na nasa bagong tipan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama
na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Maliwanag, di ba? Naghihiwalay sa inyo sa Diyos. Yung mga walang pananampalataya, kapag ako walang pananampalataya, yun ang naghihiwalay sa akin sa Diyos. Doon nagagalit ang Diyos. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, isang malaking ngayon yan, isang malaking ngayon, hindi yung isang araw na ngayon. Sabihin, ito po yung church age, ito yung age of grace. Wala na tayo sa under the law. Ito na yung ngayon, age of grace, New Testament. Samantalang sinasabi ngayon, baka pag matigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Dahil na nagugustuhan ng tao ang kasalanan, nagiging matigas ang kanyang puso, may lakas siya ng loob, tumutol sa Diyos dahil ayaw niya nang bitawan yung kasalanan. Sabi niya, kaya sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Sabihin, kung tunay tayong nanampalataya, tuloy-tuloy yan. Pero kung hindi tunay, yan ang maghihiwalay. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Kaya ngayon, yan po, eto na po ngayon ang Bible. All we have to do is to read. Nung una, wala po silang ganitong libro na isang hawak mo lang, libro na. 66 books na. Ang hawak lang nila noon, 39 books. Old Testament lang. Then later on, ang New Testament na, hindi pa naman buong ganito, scroll pa to, ang dami. Ang lawak, nakasulat sa mga balat. Kaya hindi po ganitong papel na manipis na may printing press na gano'n na. Hindi, gano'n. Kaya tayo mapalad, isang bit-bit lang natin, may bit-bit na kayong 66 books. Kaya I'm encouraging everyone, pagka kayo po ay bakante rin lang naman, maupo kayo, pumili kayo ng isang aklat, basahin niyo po ng taimtim, may mga tanong kayo sa isip. Halimbawa, itatanong ninyo, paano kaya ang tao makakatiyak na sa langit pupunta? Paano kaya ako tatanggapin ng Diyos sa langit? Paano kaya mapapatawad ang aking kasalanan? Si Kristo ba ay, ano ba siya? Diyos o tao? O Diyos na nagkatawang tao? O siya hindi Diyos, hindi tao? Siya'y kwento lang. Siya'y myth. Siya'y alamat lang. Ano ba siya? May tatlong persona ba ang Diyos? Yung may mga tanong po kayo. Pagka kayo nagbabasa, may tatlong persona ba ang Diyos? O isa lang talaga ang Diyos? Diyos ba? Si Kristo ba'y tinatawag na Diyos? Ang Espiritu ba'y tinatawag na Diyos? Ang Ama ba'y tinatawag na Diyos? So habang nagbabasa po kayo, may mga talata na bigla kayong yayakapin. Uy, ito yung sagot sa tanong na hinahanap ko. Ganon, ano? Ano ba dapat ang araw ng panambahan? Linggo ba? Sabado ba? Araw-araw ba? Any day ba? Ano bang araw ng panambahan? Dapat pa tayo bang sumunod pa sa 10 utos? Ang 10 utos pa ba ang batas na iiral sa ating buhay? O may ibang batas na mananaig sa aking buhay? Mga ganyan bang mga tanong? Kapag ka ba ako napatawad at naligtas, yung bang kaligtasan pwede pang mawala? Ano ba ang mga patunay kung ang kaligtasan ay hindi nawawala? Paano ko masasabing ang minsang naligtas at ang kaligtasan ay hindi na nawawala? Dapat ba tayong manalangin sa mga santo, mga santa? Si Maria ba ay pwede nating dalanginan? Siya nga ba talagang ina ng laging saklolo? Makakasaklolo pa ba siya sa atin ngayon? Siya ba'y Diyos? Siya ba'y makapangyarihan? Nakakapakinig ba siya ng panalangin? Nakakaintindi ba siya ng wikang Tagalog? Gayong alam naman nating si Maria ay Hudyo. Kakaintindi ba siya ng wikang Tagalog? Bicolano? Ilocano? Nababasa ba niya ang isip ng mga tao na humihikbi lang, bubulong-bulong lang, minsan nasa isip lang, nasa puso lang yung dasal, lumupatak na lang ang luha, pero ang puso ay humihiyaw. At pagka tumawag kay Maria,
o kaya kay San Lorenzo Ruiz, o kung sino mang santo, nadidinig kaya siya? O dapat ba tayong sa Diyos lamang tumawag? Ano nga ba ang tama? Kaya napakahalaga ng Bible. Dahil kapag hindi natin alam ang Bible, at tayo mali, ang mangyayari niyan, kung ako mag-aasawa, at yung asawa kong babae susunod sa akin, ililigaw ko yung misis ko. At kung kami magkakaanak, at pangungunahan namin ang aming mga anak, ililigaw din namin ang mga batang ito. Dahil kami mismo ligaw. Kaya napakahalaga na alam natin ang katotohanan. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo. Dati, nag-aalay tayo sa mga rebulto, mga santo, mga santa, candy, pera, pagkain, bulaklak, kung ano mga hiniahain natin. Pero sabi nga ng Bible, pinalipas na ng Diyos. Tingnan natin ito. Acts chapter 17. You go to Acts chapter 17. Nung una, ganun din sila. Pero gusto ko ipakita po sa inyo. Kasi yan ang kinamulatan ng mga taong walang Bible. Ang mga taong walang Bible, walang tamang gabay. Wala. Kung ano lang yung ituro ng matanda. Kung anong ituro ng kanilang mga leaders. So, sa iba't ibang bansa, magkakaiba sila ng Diyos na tinatawagan. Merong mga bansa na mas marami silang Diyos. Pero magkakaiba man sila ng tinatawagang Diyos, hindi yun mga tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, yun ang lumikha ng langit at ng lupa. Yun ang lumikha ng tao. Yun ang nagbigay sa atin ng buhay. Yun ang nagpapasibol ng mga tanim. Siya ang nagpapapatak ng ulan. Siya ang nagpapasikat ng araw. Gawa niya ang lahat ng yan. Yan ang tunay na Diyos. Walang simula, walang katapusan. Hindi siya kumukuha ng lakas o ikabubuhay sa iba. Siya mismo sa kanyang sarili, self-existent siya. Hindi niya kinakailangang kumain. Hindi niya kinakailangang mag-aral para malaman niya kung ano mangyayari bukas. Alam niya na lahat. Makapangyarihan siya, malakas siya, hindi siya nanghihina. Itong mga Diyos-Diyosan ng mga bansa, pag binasa nyo, mga kwento nila, nag-aaway-away yan. Ang Diyos ng Bible, hindi nag-aaway-away. Meron silang perfect unity. Dahil pare-pareho silang all-knowing, alam nila pare-pareho. Ang tatlong persona, alam nila ang lahat. Makapangyarihan sila sa lahat. Lahat ng lugar, naroon sila. Yung pong kasing salitang lahat ng lugar, naroon siya. Pag inisip niya sa isipang tao, siya ba ay naroon sa Quiapo? Siya ba ay naroon sa Vietnam? Siya ba ay naroon sa Japan ngayon? Siya ba ay narito din sa Pilipinas? Yan po, konseptong tao yan. Ang konsepto ng Bible, pag sinabing ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, ang Diyos po hindi po limitado sa space or distance and time. Pag sinabing ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, hindi ibig sabihin siya ay nasa loob ng electric pan na yun. Nasa loob siya ng air condition, nasa loob siya ng CR, nasa loob siya ng bulsa ko. Hindi po yun ang ibig sabihin na siya ay nasa lahat ng lugar. Ang ibig sabihin ng siya ay nasa lahat ng lugar, kahit saan ka magpunta, magpakalayo-layo ka man dun sa dulo, magpakatago-tago ka man dun sa pinakamadilim, sa Diyos walang pagkakaiba. Ang dilim at liwanag pareho rin. Kita ka niya. Kahit magpakalayo-layo ka, hindi ka makakalayo sa Kanya. Kasi lahat ng lugar, parang andito lang sa harap niya. Yan ang ibig sabihin ng ano yan? Everywhere present. Kaya lang baluktot yung pagkaunawa ng iba. Pagka sinabing, yang aral na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, mali yan. Mali po yung, hindi yun ang ating paniwala. Yun ang kanilang akala na ating paniwala. So that is misrepresenting. Yan yung tinatawag nating strawman fallacy. Kaya nagpapasalamat po tayo. Tingnan natin Acts chapter 17, verse 22. Punta siya sa Athens, sa Greece. Alam niyo naman sa Greece, maraming
mythological story. Mga myth. 22. Sabi rito, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, Him, itong unknown God, itong Diyos na hindi nyo kilala, ito ang aking ipakikilala sa inyo. Kita niyo po yan, ano? So, sa dami ng kanilang mga altar, sapagkat ang kasaysayan po, nagkaroon ng salot sa Athens. Yung salot, ang daming namamatay, kahit na anong hain nila sa mga Diyos-Diyosan nila, hindi tumigil-tigil yung salot. At ang namamatay ay parami ng parami. So nung sila mag-meeting, sabi nila, baka meron pa tayong Diyos na hindi kilala. Yun ang nagalit sa atin. Kaya ang ginawa nila, nagdagdag sila ng altar, nagtayo sila ng isang altar na ang nakalagay doon, sa Diyos na hindi namin kilala. Tingnan niyo yan, ano? Alatsamba. Kasi walang Bible eh. Yun yung tinatawag nating mga taong nasa dilim, na hindi nila alam na yung kanilang mga ginagawa nung unang panahon na ipinamana pa ng kanilang mga magulang sa kanila, bulag na pananampalataya. Pero niyakap natin yan. Niyakap yan ng mga edukado, niyakap yan ng mga leader ng bansa, niyakap yan ng mga leader ng relihiyon, at niyakap yan ng taong bayan at ng mga magulang at ipinamulat din sa kanilang mga anak. Kaya kahit tayo, siguro, eto kayo, marami sa inyo, hindi na nakaranas. Pero kami, nakaranas pa. Dahil kami, 7 magkakapatid, bubuhatin kami ng nanay namin, naliliit pa namin eh. Pahahalikin kami sa mga ribulto, sa paa. Nyari, andiyan yung ribulto. Pahahalikin kami, kakargahin kami niyan, pahahalikin kami dun sa paa. Samantalang ang daming nakapilang mga tao, na kanya-kanya ng halik, at ikaw nakapila ka din, pahahalikin ka dun ng nanay mo. Hindi pa nun masyadong aral ang mga Pilipino sa health, hygiene, mga ganyan, ano? Pero ganun po. Yan ay pinamulat ng magulang namin. Salamat na lang, dumating ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito, I found an altar, sabi ni Apostle Paul, with this inscription, To the unknown God, whom therefore you, ano nakalagay? You, what? Ignorantly worship. Ignorance excuses no one. Sabi nga. Then, sabi niya sa 24, ito ang pakikilala ko sa inyo, yung tunay na Diyos na hindi nyo kilala. God, yun ang pinakilala niya. Ito ang tunay na Diyos. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life. Hindi nangangailangan ng Diyos, sapagat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa lahat at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. And had made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Kaya ang Diyos ang naglagay ng limit ng mga bansa, ng mga lahi, and so on. No? Siya rin ang lagay ng iisang dugo sa lahat ng tao. Kaya pati yung mga dugong bughaw, pag hiniwa mo, kulay pula rin yan, ang dugo. Hindi po sila kulay asul ang dugo. Yung mga dugong bughaw, ang tawag. Mga maharlika. Pero pula din ang dugo niyan. Ang Diyos ang gumawa. Verse 27, that they should seek the Lord. Yon. If haply they might feel after Him and find Him. Tingnan natin sa Tagalog, 27. Tagalogin natin. Upang kanilang hanapin ng Diyos.
Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Wow, di ba? Ang Diyos, hindi po yung kagaya ng iba na pagkatapos niyang likhain ang lahat, iniwan na ng Diyos. Umalis na ang Diyos, nagbakasyon na. Tapos na ako sa aking duty, bahala na kayo dyan, tatakbo na kayo ng sarili niyo, bahala na kayo, bye-bye, alis na ang Diyos. Hindi po ganon. Sabi rito, sapagkat siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman sa Kanyang lahi. 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Ibig sabihin tayo mga personal beings. Yan po yung image of God. We were created in the image of God. At nagtalo-talo ang mga tao, ano ba ang ibig sabihin ng image of God? Well, the image of God is the personhood of God. We are persons. Kaya tayo po hindi tinatawag na it. Ang halaman, it. Ang hayop, it. Pero ang tao ay he. At she. Dahil tayo ay persons, hindi tayo bagay. Persona tayo. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi gaya ng rebulto na inuukit lang. 30. Eto na ngayon ha. Ang mga panahon ng kahangalan. Pag sinabi nating hangal, walang unawa. Pagka mga batang musmos, ang tawag natin busbos, mga hangal pa yan. Wala pa yung unawa. Kaya sabi dito, ang mga panahon ng kahangalan o yung kakulangan ng pangunawa ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Yan na po ang gusto ng Diyos. Magsisi ang tao sa lahat ng dako. Bakit daw? 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Sino ang tinutukoy? Ayun, si Jesus. Tapos ipako sa krus, after 3 days, nabuhay siyang muli. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ng libak ang ilan. May mga tao talagang they don't believe, they cannot accept na ibig sabihin yung kalansay na, naging pulbos na, mabubuhay pa? Ayan. Well, sabi nga ng Panginoon, hindi nyo nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung iba ng libak, ang ilan. Salamat, hindi lahat. Datapwat sinabi ng mga iba, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. Diba? 33. At nang kanilang marinig, sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. So doon na natapos ang kanilang usap-usap. Pero narinig nila ang mensahe, inuutusan ng Diyos lahat ng tao sa lahat ng dako, magsipagsisi silang lahat. Napakahalaga po na malaman natin ano nga ba ang dahilan bakit mayroong pandemic? Bakit nga ba nangyayari ang mga ganitong bagay? Of course, may dahilan po ang Diyos. At napakagandang malaman natin kung bakit may pandemic. Psalm 90, verse 3. Tingnan niyo po ang Psalm 90, verse 3. Kagaya po yan ang binasa nating Acts 17:30. Tulad ng mga lindol, baha, lahat ng yan. Bagyong malalakas, pandemyang ganito, na ulit-ulit naman, hindi naman ito bago eh. Sabi nga ng Bible, there is nothing new under the sun.
Oh, yung akala ng tao, siyempre tayo, sa henerasyon natin, ako first time ko lang naranasan ito. Pandemic. Siguro kayo ganun din. Pero nangyari na po ito nung una, ayon sa history. Iba-iba pa. At mas marami pa ang namatay, tulad ng Black Death. Ano? Psalm 90 verse 3, sabi rito, Thou turnest man to destruction, and sayest, Return, ye children of men. Dinadala ng Diyos ang mga tao sa pagkawasak. At sinasabihan niya mga tao, manumbalik kayo sa akin. Yun ang mensahe ng pandemic times na ito. Nawa, maunawaan po ng mga tao, ito'y panahon ng panunumbalik sa Diyos. Amen? Panahon ito ng panunumbalik sa Diyos. Talagang sinasadya ng Diyos, pahintulutan, na ang tao ay makaranas matapos ng napakaraming lumalalang kasalanan sa iba't ibang panig ng daigdig. Talaga nakakatakot po pag nalalaman natin. Di ba ngayon? Ako nakakatakot, di ba? Bago mangyari ito, usong-uso yung nakawan ng bata. Di ba? Usong-uso ng mga inosenteng bata, kinukuha, ibinabalik, may dalang pera, operada na. Kinukuha yung mga internal organs. Usong-uso sa China, kinakain yung mga fetus, mga sanggol. Usong-uso sa Amerika ang abortion. Millions ang abortion sa Amerika. Millions. Gabundok ang mga sanggol. Grabe ang kasamaan po. Hindi lang natin alam. Ang droga, worldwide. Grabe. Legal na ang homosexuality. Legal ang prostitution. Sa Amerika, ginawan legal na ang marijuana. Napakadali ng divorce. Drive-through wedding. After 1 week divorce. Nagpapapalit ng sex organ. Grabe po. Hindi lang natin kita. Pero kung mababasa natin, makikita natin, mamamatsyagan lang natin yung nakikita ng Diyos na kasamaan sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi na po natin nanaising magmulat pa at gumising pa sa kasamaang nangyayari sa mundo. Kaya itong pandemic na ito, kabaitan po ito ng Diyos. Masakit lang sa atin, pero ito po'y kabaitan ng Diyos. Dahil kung tayo hahatulan ng Diyos ayon sa ating kasamaan, hindi ito ang dapat sa atin. Ang dapat po sa ating lahat itapon sa impyerno. Sa pinakamalalim na apoy ng impyerno. Yun ang dapat sa atin. Kaya kung ito lang, pandemic, napakabait ng Diyos. Maawain po talaga siya. While ngayon pong gabi, ang atin pong pagtutuunan ng pansin, 2 Timothy, Hebrews chapter 13. Tayo po ito mayong lahat. 13, 5 to 8. Hebrews chapter 13, 5. Kaya damo na tayo ay buhay pa, habang tayo buhay pa, pasalamat na po tayo sa Diyos. Amen? Apo, salamat ba kayo? Masaya ba kayo na kayo buhay pa? Say aloud, amen. 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 Okay po. 13:5. Let your conversation be without covetousness. Yung salitang conversation, dahil sabi nga natin, action speaks louder than words. So yung ating daily life ay nangungusap. Yun pong ibig sabihin ng conversation sa Old English ng King James Bible. Let your conversation or let your daily life be without covetousness. And be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. I-bless you po ang inyong mga anak. Bawat nakikinig at makakapakinig pa. Hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang pamagat po ng ating pag-aaral, nakalagay po dyan sa verse 6. Ito po ang pamagat, dito ko kinuha. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. I will not fear. Yun po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi. I will not fear. What is fear? Pag sinabi nating fear, false evidence appearing real. Ibig sabihin ng fear. False evidence appearing real. Maling ebidensya na itsurang totoo at tama. So I will not fear. Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Number 1, yun po natin kinuha, sabi rito, let not your conversation be without covetousness. I will not fear. Number 1, because, di binabawalan tayo ng Panginoon, sabi niya, let your conversation be without covetousness. Ang inyong maging pamumuhay ay maging nawa walang, sa Tagalog, covetousness, asan yun? Mangagilag kayo sa pag-ibig sa salapi? Hindi yan. Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Yung ba nakalagay? Tama ba? Iba nakalagay, no ha? Ganun pa man. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kasi ang covetousness, hindi lang naman salapi eh. Covetousness is a great desire to possess something belonging to someone else. Nandun yung sa 10 Commandments eh, di ba? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's ox. Thou shalt not covet thy neighbor's, maid or servant. Yung covetousness. So, hindi lang ito pera. So, ang Tagalog po, pagka-Tagalog ay kasakiman dapat. A great desire to possess something belonging to someone else, ang ating pang-araw-araw na buhay huwag magkaroon ng masamang hangarin na mapasa atin ang anumang pag-aari ng iba. Yan sinasabi rito. So sinasabi ng Bible na huwag maging ganito ang ating buhay. Huwag magkaroon ng paghahangad. Araw-araw, huwag nating hahangarin ang anumang hindi sa atin na pag-aari ng ating kapwa. Yun yung covetousness. Naalala niyo si Adan at saka si Eva. Sabi ng Panginoon, Adam, Eve, lahat ng yan, bigay ko sa inyo, lahat. Yes, lahat ng yan, yes, you can eat, you can enjoy lahat ng narito sa halamanan ng Eden. But, there is only one. Itong puno ng masama, pagkaalam ng masama at mabuti, ang bunga nito, huwag niyong kakainin dahil pag kinain niyo, walang pagsalang kayo mamamatay. So ito, hindi ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito ay para sa Diyos. Lahat ng yan para sa inyo. Ito para sa Diyos. Sa akin to. Hindi ko ito binibigay kahit sa inyo. Akin yan. Pero alam nyo, pinag-interesan nila yung hindi sa kanila. Yung sa Diyos, pinag-interesan pa. Ang dami-dami ng bunga doon. Ang dami-daming bungang kahoy. Pinag-interesan nila yung hindi ibinibigay. Ang tawag doon, covetousness. Kaya si Adam at si Eve, they coveted the Lord's property. Kapag sinabi ng Panginoon, huwag niyong hahangarin ang hindi sa inyo na pag-aari ng inyong kapwa. God is not withholding anything to keep us from enjoying, but to guard us from bitter suffering. Kaya binabawalan niya tayo na huwag natin kukunin yung hindi ibinibigay sa atin dahil pag kinuha mo yung hindi sa iyo na pag-aari ng iba,
Kapag ginawa mo yan, dadating ang araw, magkakaroon ka ng mapapait na karanasan na iyong pagsisisihan. Inilalayo tayo ng Diyos sa matinding kahihiyan, kasakitan, o kapahamakan. Hindi niya tayo pinagdadamutan. Amen? Hindi madamot ang Diyos. Hindi niya tayo pinagdadamutan. Yung pinipigil niya sa atin para huwag tayong mapasama. He will not harm those who remains in His will and in His pleasure. Whatever suffering He allows is for our own good and for His glory. Now, tignan po natin ang Luke chapter 12, 13 to 21. Luke 12, 13 to 21. Luke 12, 13 to 21. Ito po ang sabi. And one of the company said, sa Tagalog, ito ang sabi. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Hatian to ng mana, ha? Dato po sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapagbahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, Mangangmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. So yun ang Tagalog ng covetousness, kasakiman. Sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, mag-observe kayo. Sabi niya, tingnan niyo ang buhay ng mga tao at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Lahat ng kasakiman. Ano mang hinahangad na hindi kanila na para sa kanilang kapwa. Mag-ingat kayo dyan sa mga bagay na yan. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang buhay ng tao hindi susukatin na magiging mapalad sa dami ng kanyang ari-arian. Hindi yon ang sukatan ng buhay. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala ako mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko yung aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. So ang dami niya ng properties, ha? And then anong sabi niya sa kanyang sarili? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. This is the time to retire. Kumbaga, retirable year or season. Pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganyang-kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ano pa ibig sabihin? Yung yaman ng tao na pinipilit niyang pati maagaw, pati yung nasa kanyang kapwa, ano man yung napasa kanya. Pag ako'y namatay, hindi ko natiyak ano mangyari doon. Mawawala rin sa akin yon. Or yun mawawala sa akin o ako mawawala sa kanila. Sa kayamanan na yon. Kaya sabi niya, una, I will not fear because God's prohibition is for our good and protection. Kapag binawalan tayo ng Diyos sa isang bagay, hindi siya nagdadamot, kundi tayo iniingatan para huwag tayong mapahamak. Kaya mabuti ang Diyos. Amen. So, number 1, because God's prohibition is for our good and protection. Number 2, dito sa talatang ito, let your conversation be without covetousness. Ang karugtong, and be content with such thing as you have. Be content. Pag sinabi natin content, yung laman, di ba? Meron tayong content na pag bumabasa kayo ng libro, merong content. Ayan, nakasulat din yung content. Be content. Makontento kayo. Ibig sabihin ay magkaroon kayo ng kasapatan sa kung ano ang meron kayo. And be content with such thing as you have. Ang ating pinag-aaralan, hindi ako dapat matakot dahil una, anumang pigilin ng Diyos sa akin ay para sa aking ikabubuti at para ako ay maingatan, hindi para ako pagdamutan.
ng kaligayahan o ng anuman. Ha? Pangalawa, because God's provision is designed for godly satisfaction. I will not fear because God's provision is designed for godly satisfaction. Kung ipinrovide sa akin ng Panginoon, sa lahat ng sikap ko, ang ipinrovide niya ay 5 lang. Ang kailangan ko'y 10. Ang gusto ko ay 20. Ang kailangan ko'y 10. Ang dumating lang ay 5. Kulang sa kailangan ko at lalong kulang sa gusto ko. Di ba? Pero, sabi dito ng Bible, be content with such thing as you have. Ibig sabihin ng content, paano natin makikita ang taong kontento? Ang taong kontento, hindi siya yung mapaghangad ng wala, kundi masaya siya kung ano yung meron siya. Yun ang pinag-iayaman niya. Hindi ibig sabihin, hindi na siya nangangarap na umunlad o pagpalain pa ng higit. Kundi habang ginagawa niya ang tama at yun ang meron siya, hindi siya nalulungkot, hindi siya bitter, hindi siya wala siyang regret, wala siyang remorse, hindi siya nagsiself-pity. Marunong siya magpasalamat. Kaya number 1, anumang bigay ng Diyos sa atin ay ating puhunan upang pagyamanin. Anumang ibinigay ng Diyos sa atin ay ating puhunan upang pagyamanin. So makontento ako sa meron ako, ibig sabihin pasalamatan ko ito, maging masaya ako dito, pero hindi ibig sabihin, ito na lang ang gagawin ko. Dahil kaya niya ibinigay sa akin ito, mula dyan, pasalamatan mo yan, huwag kang maging malungkot dahil yan lang ang meron ka, pero gamitin mo yan. Ipangalakal mo. Di ba? Binagbigyan ng 1 talent, yung iba 2 talents, yung iba 5 talents. Pero nang ibigay sa kanya, yung nakontento sa iisa at hindi niya pinarami, abay nagalit ang Diyos. Sa pagkasinabing kontento, binigyan ka ng 1, binigyan ka ng 2, binigyan ka ng 5, huwag mong silipin yung 2. Huwag mong silipin mo yung 5. Bakit mas marami sa kanya? Huwag mong silipin yon. Kung yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo, mula dyan sa ibinigay ng Diyos sa iyo, magpasalamat ka. At mula dyan sa 1, pagyamanin mo. Mula dyan sa 2, huwag mong hamakin yung iisa. Huwag kang mainggit dun sa 5. Matuwa ka sa iyong 2, pagyamanin mo yung 2. Pagka naman ikaw mayroong 5, huwag kang mayabang at magmalaki dun sa 2 nauna. At huwag ka rin namang maging tamad dahil marami ka na. Pagyamanin mo, yung maraming meron ka, lalo mong paramihin. Yun pong ibig sabihin ng kontento. Yung anumang tinanggap ko, gagamitin ko para sa kalooban niya. Hindi po ibig sabihin, yun na lang. Hindi po. So anumang ibinigay ng Diyos sa atin ay ating puhunan upang pagyamanin. Pangalawa, mula sa kakaunti, kung ating ipagtatapat at ipaglilingkod ay kanyang pagpapalain. Kita po natin yung 5 loaves of bread and 2 fishes. Binigay niyang bata, pinagpala ng Diyos, pinarami ng Diyos. Pangatlo, ang mayamang paladaing, daig ng mahirap na mapasalamatin. Ang mayamang paladaing, daig ng mahirap na papasalamatin. Ito po yung taong satisfied siya, marunong siya magpasalamat, marunong siyang tumanggap ng kung ano ang ibinigay ng Diyos. Kung ano ang pinahintulot ng Diyos. Basta hindi lang ako kaya ganito dahil ako'y tamad. Kaya ako ganito kasi mali ang practice ko. Kaya ako ganito, masama ang aking trabaho. Hindi po. Itong sinasabing, be content with such thing as you have. Huwag tayong maging guilty ng, so kung meron ako nito, at yung kapitbahay ko may mga ganon, hindi ko hahangarin yung mga kanila na mapunta sa akin, kundi yung meron ako, nagpapasalamat ako na meron ako nito. Buhay, anumang kakayahan, anumang tinatangkilik, pamilya natin, kung ganun man ang bahay natin, kung ito man ang ating pamilya, ang kalagayan, pasalamatan ko, matuto akong magpasalamat. At mula po sa kung ano yung meron ako, cultivate ko, pagyamanin ko, i-improve ko. Yun ang ibig sabihin ng kontentong tao. Tahimik siyang namumuhay, wala siyang reklamo.
Hindi siya panggagalingan ng away-away dahil lang ng ari-arian. Hindi panggagalingan ng kasi hindi akin eh. Pag hindi akin, anumang ari-arian, hindi ko dapat kuhain. Hindi akin eh. Kontento. So, ang mayamang paladaing daig ng mahirap na mapasalamatin. Anumang hindi sa atin. So, because I will not fear because God's provision is designed for godly satisfaction. Ang gusto ng Diyos, hubugin yung aking karakter. At ako'y maging godly, ikaw ay maging godly. Lahat tayo maging godly na marunong tayong tumanggap ng ano ang ibinigay ng Diyos sa atin na may pasasalamat. Pangatlo, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Bakit ako hindi matatakot? Kasi may sinabi ang Diyos eh. May pinangako siya eh. I will never leave thee nor forsake thee. So I will not fear because God's promise is the strength of a fearful heart. Ang taong matatakutin, naghahanap ng kakapitang matatag. Di ba ganun tayo? Ang taong mabuhay, naghahanap ng tuntungang matatag. Ang taong mahina, naghahanap ng kasamang malakas. Ang pangako ng Panginoon, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Kung itong mga salitang ito na kanyang ipinangako, siya ang nagsabi, I will never leave thee nor forsake thee. Iniwan ka man ng iyong asawa, hindi ka pa iniwan ng Diyos. Iniwan ka man ng iyong kumpanya, hindi ka iniwan ng Diyos. Iniwan ka man ng mga kaibigan, hindi ka iniwan ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi ka iiwanan. Amen? Sa aktual na buhay ha, mga kapatid. Sa aktual na buhay. Dito natin gagamitin ito sa aktual na buhay. Hindi lang ito ganito na nabasa natin, kundi pagdating ng aktual na buhay, yung bang pakiramdam mo talaga totoong-totoo na parang pati ang Diyos iniwanan ka. Yan ang malungkot kasi, yung parang ang Diyos ba, parang iniwanan ka. Parang ang Diyos ay tahimik na, kaya nga pag binasa niyo ang Book of Psalms, sabi niya, Panginoon, bakit tahimik ka? Ayan na. Kailan mo kami pagtatanggol? Bakit hindi ka kumikilos? Bakit itong mga masasama silang sumasagana? Lumuluwa ang kanilang mga mata sa kasaganaan. At ang kanilang mga salitain ay nagiging sawikain ng bayan. Parang sila nagiging mga example. Ganong masasama sila. At marami pong tanong kahit ang mga mananampalataya. Pero isa po sa pwede nating panghawakan ang ating bansa, halimbawa, ang ating pamilya, ang ating sarili, ano man ang karanasan natin sa trabaho, ano man ang karanasan natin sa pag-aaral, ano man ang karanasan natin sa pakikisama. Sabi ng Panginoon, huwag mo kong idadamay, huwag mo kong isasama sa mga hindi matatag. Huwag mo kong isasama, huwag mo kong kakalimutan na kung ang lahat ay tumalikod. Huwag mo kong kakalimutan na kung ang lahat ay marupok. Huwag mong kakalimutan na kung ang mga tao ay hindi makatulong. Sabi ng Bible, ako nagsasabi sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan, magpakailanman. At hindi kita pababayaan, magpakailanman. Pagka ito po naging totoo sa atin, kahit po sa bingit ng kamatayan, pwede niyo po itong panghawakan. I will never leave thee nor forsake thee. Napakasarap ang hawakang pangako. Kasama natin siya sa panahong ito ng pandemya. Ayon sa nadinig ko, kanina yata yon, tayo po ay nasa 85,000 nang naging positive. Pero of course, hindi naman yun ang present na positive ngayon. Yun yung bilang lang yon nang naging positive. Minus
yung mga gumaling, mga nakarecover. Kaya hindi ibig sabihin ngayon, 85,000 ngayon ang positive. Hindi po. 85,000 yung mga naging positive, minus may mga nagsigaling na. Minus may mga namatay na. Ayun ang nangyari. At minus, hindi, tama. Yung iba nagpapagaling pa. Pero 85,000, maaaring tumaas pa. Sana, ba't ang bilis ng pagtaas? Kasi po ngayon, mas mabilis na po yung resulta ng check-up, yung test. Di katulad ng una, ang bagal. Parang sa buong 2 araw, 3 araw, mayroon eh. Baka pag habang lumatagal, sabi nga ng ating kapatid na doktor, Pastor, baka nga pagdating ng maantay mo na yung resulta eh. Oo nga, baka nga. Kasi, kaya lang matagal ngayon, kasi maramihan ang check upin. Kaya naabot ng ilang araw. Kung na-check up ng marami, tapos nagpapa-check up ka, mga 20 lang kayo, kayang 3,000 sa isang araw, halimbawa, o 7,000 o 15,000 isang araw ang kayang, 30 lang kayo. Abay, maantay nyo na. Ganun, ano? Kasi marami na na-check up na eh. Kumbaga. Kaya, sabi niya, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya number 3, I will not fear because God's promise is the strength of a fearful heart. I will not fear because God's promise is the strength of a fearful heart. Hindi natin pwedeng itatwa, mga kapatid. May takot tayo. May agam-agam tayo bilang mga tao. Hindi nawawala. Yung mga nakasulat sa mga sasakyan na no fear. No fear. Sa ibang bagay, maaaring hindi ka natatakot. Pero may ibang bagay na kinatatakutan ka. Hindi pwedeng absolutely, totally alisin ang takot sa tao. Malibang ang tao, hindi na matino. Kaya halimbawa, yung mahal niyan sa buhay, mahal na mahal niya, yung mahal niya sa buhay, pipinsalain, matatakot din yan. I will not fear because God's promise is the strength of a fearful heart. I will never, superlative degree ito. Wala nang iigting pa. Wala na siyang mai-improve pa sa salitang never. Ito na po yung talagang pinakamadiin. Hindi kailan paman, walang anumang dahilan, walang anumang panahon, walang anumang pagkakataon, walang anumang posibilidad na iwanan kita o pabayaan kita. Yun yung pangakong yan. Lalo na sa talunang kalagayan, hindi kanya pababayaan. Hebrews chapter 6, verse 18, and Numbers 23:19, ang Diyos po ay hindi makapagsisinungaling. Hebrews 6:18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Naglagay siya ng pag-asa sa ating unahan. Hindi po siya nagsisinungaling. Numbers 23:19. Numbers 23:19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? God is not a man that he should lie. Kaya kapag pinangako ng Diyos, kahit tayo natatakot, pananganan natin yung pangako ng Diyos dahil iyon na lamang ang huling-huling pwede mong panghawakan na pwede mong asahan. Pangako ng Diyos. Next, ang katapusan ng ating talata, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. So that we may boldly say, the Lord is my helper. Kaya malakas ang loob mo.
Kristiyano, anak ng Diyos. Kaya malakas ang loob natin sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, ako ang iyong katulong. Kaya hindi ka dapat matakot kung anong magagawa ng tao sa iyo. Maging malakas ang loob mo sapagkat ako ang iyong katulong. Then number 4, because God, my helper, is most powerful, I will not fear, because God, my helper, is most powerful than my greatest fears. Isipin nyo na ano ang pinakakatakutan nating lahat. Lahat tayo may dumadating na panahon na hindi mo inaakala, hindi mo inaasahan, at kapag nadinig mo, natatakot ka, matatakot ako, natatakot tayo. Ano ang panlaban sa takot? Yung pangako ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yung tulong ng Diyos. Kaya I will not fear because God, my helper, is most powerful than my greatest fears. Someone said, it's okay to be scared. Being scared means you're about to do something really, really brave. Kung marunong tayong sumunod ng tama at mapanghawakan natin ang kanyang pangako, yung ating takot, na ang Diyos din naman ang naglagay. Di ba? Ang Diyos din ang naglagay ng takot eh. Healthy naman yung takot. It will make you humble. It will make you watchful, careful. Di ba? Mahalaga yung takot. Kaya naman pag naghari ang takot, nawawala tayo sa proper judgment o minsan nawawalan tayo ng self-control. Minsan nagpapanik tayo at instead na maayos ang problema, dahil ng takot, lalo pa nadagdagan ng problema dahil mali ang nagawa. Kaya sinasabi nilang natatakot mamatay, namatay sa takot. Mayroong ganon. I will not fear because God, my helper, is most powerful than my greatest fears. Kaya kung ang Diyos ang ating katulong, hindi po ibig sabihin, hindi tayo masasaktan. Hindi yun ang ibig sabihin. Kalimutan natin yon. Hindi po ibig sabihin ng katulong ko ang Diyos, hindi ako papayagan ng Diyos na masaktan. Yes. Many times, mangyayari yon. Pero hindi sa lahat ng panahon. May mga panahon na kinakailangan nating masaktan at disenyo ng Diyos na siyang magpapadala at ipapahintulot niya na tayo ay masaktan. Disenyo ng Diyos. Para tayo patatagin, para tayo subukin, para may paggamitan tayo ng mga salita ng Diyos at ng mga pangako niya. So hindi totoo na hindi tayo masasaktan. Hindi totoo na hindi tayo mabibigo. Pero pag nakaranas kayo ng kabiguan sa kapahintulutan at sa plano ng Diyos, yung kabiguan na yon intended for us to become humble. Intended yung kabiguan na yon for us to become more wise. Intended yon for us to have maybe friends, another friend na maaring katulad mo na bigo din. Ngayon, you can relate with each other. At dahil pareho kayong bigo, naging magkaibigan kayo. Sometimes it's like that. May iba-ibang epekto, conforme, depende sa paano mo haharapin yung mga nangyayari sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ka ang Diyos ang ating katulong, hindi ka masasaktan. Hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibilanggo. Si Paul nabilanggo. Hindi ka magkakasakit. Si Job nagkasakit. Hindi ka lulubog. Si Peter lumubog. Hindi ka mamamatay. Ang dami mga tapat na Diyos, tapat na mga lingkod ng Diyos na namatay. Lord, anong gamit ng katulong kita? Lahat pala na nangyayari sa mga tao, mangyayari din sa akin. Ang kaibahan, pagka-helper natin siya, pagka siya ang tumutulong sa atin,
Siyempre, ang tinutulungan ng Diyos, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, yung mga taong sumusunod sa Diyos, yung mga taong nagmamahal sa Diyos. Yun ang tinutulungan niya sa mga panahon na kailangan natin ng tulong. At pagka tayo tumawag sa Kanya, ang tulong niya, lahat ng yon para tayo mahubog ang ating karakter, maging matutunan natin ang gawin ni Kristo. Sa mga unbeliever, halimbawa ako, hindi ako manampalataya, wala akong kaalam-alam sa Bible, taga-tribo ako. Ang mga taga-tribo ba, tinutulungan ng Diyos? Yes. Dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat. Pero ano yung tulong na ginagawa ng Diyos na yon? Binibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay pa. Let's say, okay, nangangaso ka, ako ang tutulong para magkaroon ka ng makukuha. Ako magpo-provide sa iyo nang mayroon kang masisilo na usa. Magpo-provide ako ng ulan para sa iyong tanim. At and so on. So lahat ng yan. Ako rin ang tumutulong sa inyo para sa lahat ng inyong ikagiginhawa. Pero ang intensyon ng Diyos, gusto ko kayo mga nagsisi, makilala niyo ang Diyos na may likha at kayo maligtas. Pero tayo na kanyang mga anak, iba. Ang purpose ng Panginoon, iba. Ang purpose ng Panginoon, hubugin yung ating karakter, may apply natin yung kanyang salita na mapatunayan nating mahal ko ang Diyos kaysa sa aking kaginhawahan. Kaya hindi man maginhawa ang aking kalagayan o maginhawa man ang aking kalagayan, alin man dito, gutom o kabusugan, hindi ito maglalayo sa akin sa Diyos. Kaya ako'y mahirap, kaya ako'y mayaman, hindi ito maglalayo sa akin sa Diyos, kundi lalo itong maglalapit sa akin sa Diyos. Dahil siya ay aking Diyos. Kasi siya ang ating katulong. Siya ang higit sa ating lahat ng takot. Last verse, 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7, sabi po rito ay ganito. For God had not given us the spirit of fear or the attitude of fear. Kaya kung hindi ko na magawa ang tama dahil ng takot, hindi na ako makapag-isip ng tama, hindi ako makatulog dahil ng takot, hindi ako makapaglingkod ng tama o makipagkapwa ng tama dahil ng takot, hindi ako makalabas dahil ng takot. Sabi ng Panginoon, yan takot na yan na nagiging unproductive ka, nasisira kalusugan mo, nasisira ang productivity mo, hindi mo magamit ang skill mo, ang talent mo, hindi ka maging useful na tao. Yan takot na yan, na dinadala ka pababa at sinisira ka, hindi yan ang takot na bigay ng Diyos. Kaya ang binigay ko sa iyo, hindi espiritu ng takot, kundi power. Ability to produce. Ability to achieve. I'm giving you power. Yan ang bigay ko sa iyo. Kaya ang mga Kristiyano, kahit na panahon ng pandemic, may power tayo to produce. May power tayo to achieve. May power tayo to succeed. Kaya, tuloy lang mga kapatid. You plan. You plan for success. Plan to prosper. And strive. Do your best to strive even in the midst or in the height of pandemic season or time. God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yung magmahal, tumulong sa kapwa, magmalasakit sa tao, humarap ng matutulungan. Nagpapasalamat po tayo. Meron po tayong meron tayong kapatid, si Sister Jan. Siya pala yung nagtatrabaho sa Lazada. Merong kliyente ang Lazada. At hindi siya Baptist. Hindi siya katulad natin. Naikwento ni Sister Jan na may ginagawa tayong ganitong ministry. At itong taong ito, naghahanap daw siya ng tutulungan. Gusto niyang maging part. At siya ay nag-donate. Kaya sa Tuesday, kayo mga kasama sa feeding ministry, sa Tuesday, meron siyang rice meal, 300 packs na ibibigay. Kaya sa Tuesday yan. Magmula sa MMDA, mula sa pulis,
Mula dun sa mga magwawalis doon, mga tricycle drivers, dito at doon, squatters, then mga magwawalis, another magwawalis, mga vendors doon. Meron tayong 300 packs na rice meal sa umaga, Tuesday. Salamat sa Panginoon. Because God is our helper. Pinakikita lang ng Diyos, pwede siyang magpadala ng iba't ibang paraan. Minsan tinanong ko si Brother Eli, this week ba o last week? Tinanong ko si Brother Eli, Brad, magkano pa ba ang pera natin yan sa feeding? Sabi niya, Pastor, 4,000 na lang. Tama ba? 4,000. Sabi ko, hanggang kailan yan? Hanggang ngayong week na lang to, Pastor. The next week, Tuesday, meron kang 300 rice meal. Ilalagay natin dun sa Christ Baptist Church Concern. Yung mga willing na nagbigay para sa feeding natin, para tuloy-tuloy. Talaga namang hindi naman napakalaki ng ating binibigay, yung kaunting cup. Pero sa mga tao, nakapos at nangangailangan, they appreciate it so much. At ang Christ Baptist Church ay naging kaagapay ng ating mamamayan sa panahon ng pangangailangan, kahit hindi tayo sobra-sobra ang hawak. Kaya ito po yun, because God is my helper and more powerful than my greatest fears, we can go on and serve. We can live and succeed. Kaya sabi dito, I will not fear what man shall do unto me. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, hindi kapangyarihan, pag-ibig. Meaningful ang buhay pagka ginagawa ang mga bagay sa pag-ibig. Pag marunong kayong umibig, meaningful ang buhay. Halimbawa, mahal mo anak mo, hindi ka kakain. Kaya yung wala kang kinain, hindi awa eh. Kadakilaan minsan eh. Conforme sa purpose ng hindi ako kakain. Kaya hindi ka kakain, pakakain mo sa anak mo. Ikaw ang di ba ganon? Ang mga magulang, sasakripisyo kayo, hindi kayo bibili ng damit na bago kung hirap pa kayo. Ibibili nyo, anak nyo. So, hindi ka nagmumukhang kawawa sa iyong sarili. Proud ka. At ang mga anak mo, proud. Kaya hindi yung paglipas ng pagkain walang makain o hindi kumain, lumipas ng kain, kawawa. Hindi. Conforme sa purpose. Yung walang pera, kagaya ng babaeng Sarepta na ibinigay ang lahat sa Panginoon, hindi ang feeling niya kawawa. Sabi ng Panginoon. Di ba? Yung nagbasag ng kanyang pabango para sa kanyang supposed to be lover boy. Gagamitin yun sa panahon ng kanilang kasal eh. Yung pabango na yun eh. Pero dahil ng laki ng pagmamahal niya sa Panginoon, lumampas sa pagmamahal niya sa kanyang lover boy na dadating, sa kanyang Prince Charming. Yung pagsamba, mas matindi sa kanyang pag-ibig sa opposite sex. Kinuha niya yung pabango na yun na para sa kanyang kasal. Inilagay niya, binuhos niya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang talagang dedication. Ganitong spirit ng pagsamba. Ganito. Kaya ano sabi ng Panginoon? Itong ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin kasama ng gospel. Saan man ipangaral ang ebanghelyo, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito. Bakit? Kasi yung ganong klase ng dedication, ganong klase ng pagmamahal, ganong klase ng pananampalataya, ganong klase ng expression, yun ang hinahanap na kinalulugdan ng Diyos. Ganon. Pero kapag ang karamihan ng puso ng mga tao ay pigil para sa Diyos, pero magarbo para sa kanyang sarili, hindi yan ang makakatugon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi yan ang makalulugod sa Diyos. Ang makalulugod sa Diyos, yung mga talagang nagmahal sa Diyos. Hindi diniktahan yon. Hindi diniktahan. Hindi binatasan. Hindi tinakot. Walang sumpa na sinabing, meron kanya na.
Para naalala ko lang yung isang kwento. Sabi nung pastor, ibigay niyo ang inyong mga lupa. Sabi nung miyembro nakaupo dito sa unahan, yes, amen, pastor. Ibigay ninyo ang mga sobra niyong bahay. Sabi nung nato, amen, yes. Mamaya, sabi nung pastor, ibigay niyo ang inyong kalabaw. Pastor, mayroon ako niyan. Wag naman yan. Kaya pala siya nag-amen. Yung mga sinasabing ibigay ninyo, wala siya. Nung mabanggit na yung meron siyang kalabaw, tumutol na. Tingnan nyo nga naman, ano? But God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Maayos na pag-iisip. Logical, practical, spiritual, biblical reasoning. Hindi lamang ito self-control, kundi isipan na ipinasakop sa Diyos. Isipan na ang salita ng Diyos ang kanyang release na dinadaanan. Yung isipan niya may landas na dinadaanan. At ito ay yung sinasabi lang ng salita ng Diyos. Yun ang takbo ng kanyang isipan. Hindi niya hinahanap yung sariling katanyagan, sariling popularidad. Hindi po yan ang hinahanap niya. Yung sariling recognition, hindi. Ang gusto niya, mataas ang Panginoon sa kanyang buhay. Because God is my helper, I will not fear. He is the most powerful than my greatest fears. Sa mga kapatid, masabi din po nating lahat, by the grace of God, I will not fear. By the promise of God, I will not fear. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa nakakatakot na panahon at mapanganib na panahon. Pwedeng hindi maghari ang takot sa amin, kundi nananatili ang spirit of power. Productive pa rin kami. Nagpaplano, nagpapaunlad, nagpapakatatag, nagpapakatibay, tumutulong, lumalabas, humahayo, naghahanap ng magagawang mabuti, nangangarap pa ng higit kaysa mga nagawa na, nagpapakalakas. Spirit of power. Hindi kami payag na kami ay kulungin ng takot, tirisin ng mga pangyayari, baliin dahil ng mga pressures sa loob at sa labas. But power, the ability to achieve, to produce, to prosper, to overcome, to know. Salamat po ng marami. Pero walang meaning ang lahat ng aming achievements kung lahat ng ito ay para sa sarili. Narin yung spirit of love, the love for God, and the love for our fellow men as we love ourselves. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, doon nagiging makabuluhan ang lahat ng achievements, lahat ng success, lahat ng produce o production, and sound mind. Isipan na may tamang pagtitimbang, ibigay ang sa Diyos para sa Diyos, ibigay ang para kay Cesar. Isipan na kagaya ng sa Panginoong Hesus, na bagamat Diyos nagpakababa, anuman ang kalagayan namin, anumang katagumpayan, magpakababa kami at maging masunurin sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Anuman ang piliin mo sa amin, handa naming sundin. Panginoon, maraming salamat po. Kaya sa mundong ito, masasabi namin dahil ang Diyos ang aming katulong at siya'y nangako sa amin na hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwanan. I will not fear. I will not fear.
Single parent, hindi dapat matakot. Senior citizens, hindi dapat maging matakotin. Mga may sakit, hindi dapat matakot. Mga kabataan, hindi dapat matakot. Meron kaming kapangyarihan